kahulugan, proseso, at anyo ng produksyon. Isang mapanuring araw, grade 9. Ang sistemang pang-ekonomiya ay hindi lamang katawagang isinasaulo at inilalagay sa system settings ng isang bansa. Ito ang nagtatakda kung kaninong pasya ang higit na masusunod sa paglikha at pamamahagi ng mga produkto. Pamahalaan ba, pribadong sektor o kombinasyon ng dalawa? Kaya naman bago suriin kung paano nabubuo ang mga produkto, mahalagang matiyak munang malinaw pa ang pagkakaiba ng command economy at mixed economy. Kasi baka command ang tanong pero mix up naman ang sagot. Balikan natin ang tungkol sa command at mixed economy sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Command o combine. Ekonomiya, kilatisin mo. Basahin at suriin ang bawat pahayag. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali kung hindi. Malaya ang lahat ng pribadong negosyo na magtakda ng presyo nang walang pakikialam ng pamahalaan sa command economy. Mali. Sa command economy, ang pamahalaan ang pangunahing nagtatakda o kumokontrol sa presyo, produksyon at pamamahagi ng mga produkto at serbisyo. Ang mixed economy ay nangangahulugang ang lahat ng negosyo ay pagmamay-ari ng pamahalaan. Mali. Sa mixed economy, may mga industriya at negosyong pinamamahalaan ng pamahalaan, ngunit mayroon ding mga negosyong pagmamay-ari at pinatatakbo ng pribadong sektor. Sentralisado ang pagdedesisyon sa command economy. Tama. Walang pakikialam ang pamahalaan sa mixed economy. Mali. Sa mixed economy, maaaring magpatupad ng mga batas at regulasyon ang pamahalaan upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan at mapanatili ang maayos na takbo ng ekonomiya. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may mixed economy. Tama. Maaring magkaroon ng isang bansa ng mahusay na sistemang pang-ekonomiya at malinaw na plano sa alokasyon. Gayunpaman, mananatili lamang itong plano kung walang prosesong lumilikha ng mga produkto at serbisyo. Dito pumapasok ang produksyon. Ang prosesong gumagamit at nagpapabago sa mga pinagkukunang yaman upang maging kapaki-pakinabang na produkto, serbisyo o pakinabang. Sapagkat hindi basta lumilitaw sa tindahan ang pagkain, damit, gadget, sasakyan at iba pang pangangailangan. Bawat isa ay dumaraan sa organisadong pagsasama ng material, kagamitan, paggawa, kaalaman, teknolohiya at pamamahala. Kaya naman layunin ng aralin na ito na may paliwanag ang kahulugan at proseso ng produksyon. Matukoy ang input, transformation at output. Maihambing ang iba't ibang uri ng produkto at serbisyo, masuri ang papel ng isang produkto batay sa gamit at konteksto, at maipaliwanag ang iba't ibang anyo ng utility o pakinabang. Buo ang produkto. Kapag kumpleto ang input, malinaw ang output. Ang isang produkto ay bunga ng magkakaugnay na sangkap at gawain. Hindi sapat ang pagkakaroon ng isang material lamang. Halimbawa, ang harina na nakalagay sa mesa ay mananatiling harina kung walang kagamitan, proseso, kaalaman at paggawa. Hindi rin maaaring umasa na kusang magiging tinapay ang mga sangkap sapagkat walang auto-convert button ang produksyon.
Sa pagkakataong ito, bibigyan ng bawat pangkat ng kombinasyon ng mga sangkap o input. Tutukuyin ang posibleng produktong maaring mabuo mula sa mga ito. Pagkatapos, piliin ang isang mahalagang input na kapag nawala ay maaring magpahinto o magpabagal sa produksyon. Ipaliwanag ang sagot. Unang pangkat: tela, sinulid, makinang panahi at mananahi. Inaasahang output: damit, uniforme, kurtina o iba pang produktong tinahi. Posibleng kritikal na input: tela o mananahi. Sapagkat hindi mabubuo ang produktong tinahi kapag walang pangunahing materyal na tela. Mahihinto rin ang produksyon kapag walang manggagawang may kasanayan sa pananahi. Ikalawang pangkat: tabla, pako, martilyo, lagari at karpintero. Inaasahang output: mesa, silya, cabinet o iba pang produktong kahoy. Posibleng kritikal na input: tabla o karpintero. Sapagkat walang mabubuong produktong kahoy kapag walang tabla. Hindi rin maisasagawa ng maayos ang pagputol o pagbuo kapag walang karpinterong may sapat na kasanayan. Ikatlong pangkat: harina, yeast, tubig, oven at panadero. Inaasahang output: tinapay o pandesal. Posibleng kritikal na input: harina, oven o panadero. Sapagkat harina ang pangunahing materyal sa paggawa ng tinapay. Kailangan din ang oven at panadero upang maisagawa ng maayos ang proseso ng pagluluto. Ikaapat na pangkat: balat, sinulid, pandikit, kagamitan at sapatero. Inaasahang output: sapatos, sandalyas o iba pang produktong yari sa balat. Posibleng kritikal na input ang balat o sapatero, sapagkat hindi mabubuo ang sapatos kapag walang pangunahing materyal. Kailangan din ang kasanayan ng sapatero sa pagputol, paghubog at pagdurugtong ng mga bahagi. Ikalimang pangkat: binhi, lupa, patubig, kagamitan at magsasaka. Inaasahang output: palay, gulay, prutas o iba pang pananim. Posibleng kritikal na input ang binhi, lupa, tubig o magsasaka, sapagkat magkakaugnay ang mga input sa pagsasaka. Hindi tutubo ang pananim kung walang binhi, lupa, tubig at wastong pangangalaga ng magsasaka. Mga tanong sa pagproseso. Ano ang pagkakatulad ng mga sangkap na ibinigay sa bawat pangkat? Alin sa mga sangkap ang maituturing na hilaw na materyal, kagamitan at paggawa? Ano ang maaaring mangyari kapag nawala ang isang mahalagang input? Anong mga gawain ang kailangang isagawa upang mabago ang mga input? Bakit hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng hilaw na materyales upang makalikha ng produkto? Maaaring magkakaiba ang tiyak na output na matutukoy ng bawat pangkat. Ngunit malinaw ang prinsipyong lumilitaw. Ang produksyon ay hindi gawain ng iisang sangkap. Kailangan ng maayos na kombinasyon ng hilaw na materyal, kagamitan, paggawa, kaalaman, teknolohiya, lugar at pamamahala. Kung ang mga sangkap at pinagkukunang ginamit ay tinatawag na input, ano naman ang tawag sa mga gawaing nagpabago sa mga ito? Ano rin ang tawag sa produktong nabuo matapos ang proseso? Kaya dito pumapasok ang tatlong magkakaugnay na bahagi ng produksyon: ang input, transformation, at output. Ang produksyon ay proseso ng paglikha ng mga produkto, serbisyo at pakinabang upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao at ekonomiya. Hindi lamang pagbuo ng pisikal na bagay ang saklaw nito. Maituturing ding produksyon ng paglikha ng mga serbisyong nagdudulot ng pakinabang tulad ng pagtuturo, paggagamot, transportasyon, pagkukumpuni,
pagbabangko at komunikasyon. Sa pamamagitan ng produksyon, ang mga pinagkukunang yaman ay nagkakaroon ng higit na halaga at pakinabang. Ang kahoy ay nagiging mesa, ang tela ay nagiging damit, ang harina ay nagiging tinapay at ang kaalaman ng guro ay nagiging serbisyong pang-edukasyon. Tatlong bahagi ng proseso ng produksyon. Input. Ang input ay tumutukoy sa mga sangkap, kagamitan, paggawa, kaalaman, teknolohiya, enerhiya at iba pang pinagkukunang ginagamit sa paglikha ng produkto o serbisyo. Sa paggawa ng tinapay, input ang harina, tubig, yeast, asukal, oven, kuryente, panadero at kaalaman sa pagluluto. Transformation. Ang transformation ay proseso ng pagbabago, pagsasama, pagpoproseso o paggamit sa mga input upang makabuo ng produkto o serbisyo. Sa panaderya, kabilang dito ang paghahalo, pagmamasa, pagpapaalsa, paghubog at pagluluto. Output. Ang output ay ang produkto o serbisyong nalikha matapos ang transformation. Sa halimbawa ng panaderya, ang tinapay o pandesal ang output. Ipinakikita ng prosesong ito na hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng mga input. Kailangang maisagawa ang wastong transformation upang makalikha ng kapaki-pakinabang na output. Sapagkat kahit kumpleto ang sangkap, kapag mali ang proseso, maaring sunog, hilaw o hindi kanais-nais ang kalalabasan. Sapagkat sa produksyon, hindi sapat ang kumpleto. Kailangan ding wasto. Magkakaugnay na kadena ng produksyon. Hindi permanente ang papel ng isang bagay bilang input o output. Ang output ng isang negosyo ay maaaring maging input ng ibang proseso. Halimbawa, ang harina ay output ng flour mill, ngunit input ng panaderya. Ang tela ay output ng paggawaan ng tela, ngunit input ng mananahi. Ang kahoy ay output ng pagproseso ng troso, ngunit input sa paggawa ng mesa. Ang bakal naman ay output ng isang industriya, ngunit input sa paggawa ng sasakyan, tulay, gusali o kagamitan. Dahil dito maituturing na magkakaugnay na kadena ang produksyon. Ang dulo ng isang proseso ay maaaring maging simula ng panibagong proseso. Produkto at serbisyo. Ang nalilikha sa produksyon ay maaaring produkto o serbisyo. Tangible goods. Ang tangible goods ay mga produktong may pisikal na anyo, nakikita, nahahawakan, nabibilang, naitatago at naililipat ang mga ito. Halimbawa nito ang mga pagkain, damit, aklat, cellphone, sasakyan, kasangkapan at kagamitang pamproduksyon. Samantalang ang intangible services ay mga serbisyong walang pisikal na anyo, ngunit nagdudulot ng pakinabang at tumutugon sa pangangailangan. Halimbawa nito ang pagtuturo, paggagamot, transportasyon, pagbabangko, komunikasyon, pagkukumpuni at serbisyong internet. Hindi man nailalagay sa kahon ng isang serbisyo, mayroon itong halaga dahil nakatutugon ito sa pangangailangan. Pag-uuri ng mga produkto batay sa gamit. Maaring uriin ang mga produkto bilang consumer goods at producer goods batay sa layunin ng paggamit. Consumer goods. Ito ang mga produktong direktang ginagamit ng mamimili upang matugunan ang pangangailangan o kagustuhan. Halimbawa nito ang pagkain, sabon, damit, sapatos, gamot at kagamitang pambahay. Ang sapatos na binili upang isuot ay consumer good dahil tuwiran itong ginagamit ng mamimili. Samantalang ang producer o capital goods ay mga produktong ginagamit upang makalikha pa ng ibang produkto o serbisyo. Halimbawa nito ang oven sa panaderya, traktora sa bukid, makinang panahi sa paggawaan, computer sa opisina at makinarya sa pabrika.
Sa makatwid, ang oven ay hindi direktang kinokonsumo. Ginagamit ito upang makalikha ng tinapay, kaya producer o capital good ito. Final goods at intermediate goods. Maaari ring uriin ang mga produkto bilang final goods at intermediate goods, batay sa kung gagamitin na ba ang mga ito ng huling gumagamit o dadaan pa sa panibagong proseso ng produksyon. Ang final goods ay mga produktong handa na para sa tuwirang paggamit ng huling mamimili o gumagamit. Halimbawa nito ang uniforming binili upang isuot, boteng tubig na binili upang inumin, tinapay na binili upang kainin, at mesang binili upang gamitin sa tahanan. Samantalang ang intermediate goods ay mga produktong gagamitin pa bilang input upang makalikha ng panibagong produkto. Halimbawa nito ang harina sa paggawa ng tinapay, tela sa paggawa ng damit, kahoy sa paggawa ng mesa, asukal sa paggawa ng candy, at bakal sa paggawa ng sasakyan. Hindi nangangahulugang mas mababa ang halaga ng intermediate goods. Mahalaga ang mga ito sapagkat nagsisilbing tulay tungo sa final output. Ngunit hindi magkakatunggali ang lahat ng pag-uuring ito. Ang isang produkto ay maaaring magkaroon ng higit sa isang katawagan. Halimbawa, ang oven na binili ng panaderya ay tangible good dahil may physical na anyo. Producer o capital good dahil ginagamit sa paggawa ng tinapay. At final good para sa panaderya dahil hindi na ito gagamitin bilang sangkap sa paglikha ng panibagong oven. Samantala, ang harina ay tangible good, input ng panaderya, at intermediate good dahil gagamitin pa sa paggawa ng tinapay. Sa makatwid, kailangang suriin ang gamit, gumagamit, at konteksto bago tukuyin ang uri ng isang produkto. Firm o bahay kalakal ay organisadong unit na nagsasagawa ng produksyon. Dito pinagpapasyahan kung ano ang lilikhain, anong mga input ang gagamitin, paano isasagawa ang proseso, gaano karami ang gagawin, at kanino ihahain o ipagbibili ang output. Maaaring maliit o malaki ang isang firm. Kabilang dito ang panaderya, sakahan, paggawaan ng damit, pabrika, bangko, ospital, kumpanya ng transportasyon at iba pang negosyong gumagawa ng produkto o nagbibigay ng serbisyo. Kapag ang produkto ay nilikha upang ipagbili o ipagpalit sa pamilihan, maituturing itong commodity o produktong pangkalakalan. Input ka ba o output? Depende sa papel. Tukuyin ang pinakaangkop na katawagan o mga katawagan sa bawat sitwasyon. Ipaliwanag kung bakit akma ang sagot. Harinang nalikha sa flour mill at gagamitin ng panaderya. Output ng flour mill, input at intermediate good ng panaderya. Uniformeng binili upang isuot sa paaralan. Tangible good, consumer good, at final good. Oven na ginagamit sa pagluluto ng maraming batch ng tinapay. Tangible good, producer o capital good, at final good para sa panaderya. Serbisyo ng dentista. Intangible service. Bigas na inilagay sa tindahan upang ipagbili. Commodity o produktong pangkalakalan. Boteng tubig na handa ng inumin. Tangible good, consumer good, at final good. Kahoy na gagawing mesa, input at intermediate good. Mesang ginagamit sa paggawaan bilang patungan ng mga materyales. Tangible good, producer o capital good, at final good para sa paggawaan. Produksyon at mga anyo ng pakinabang. Hindi lahat ng produksyon ay nangangahulugang paglikha ng bagong pisikal na bagay. May mga pagkakataong nadaragdagan ang halaga at pakinabang ng isang produkto dahil binago ang anyo nito, inilipat sa ibang lugar,
inihanda sa tamang panahon, inilipat ang pagmamay-ari o nilapatan ng serbisyo. Sa ganitong pananaw, ang produksyon ay hindi lamang paggawa ng panibagong produkto. Saklaw din nito ang paglikha at pagdaragdag ng utility o pakinabang. Ang utility ay tumutukoy sa kakayahan ng isang produkto o serbisyo na tumugon sa pangangailangan o kagustuhan ng tao. Mga anyo ng utility. Ang elementary utility ay likas o pangunahing pakinabang na taglay ng isang produkto kahit hindi binabago ang orihinal nitong anyo. Halimbawa nito ang bagong aning prutas na tuwirang dinadala at ipinagbibili sa pamilihan. Hindi man binago ang pisikal na anyo nito, napakikinabangan na ito ng mamimili. Form utility. Ang form utility naman ay nalilikha kapag binago ang anyo ng isang material upang maging higit na kapaki-pakinabang. Halimbawa nito ang asukal mula sa tubo, tinapay mula sa harina, damit mula sa tela, at muebles mula sa kahoy. Ibig sabihin nito, nagkaroon ng pagbabago sa pisikal na anyo ng hilaw na material upang makalikha ng panibagong produkto. Ang time utility naman ay nalilikha kapag ang produkto ay iniimbak, inihahanda o inilalabas sa panahong higit itong kailangan. Halimbawa nito ang pagdaragdag ng supply ng malamig na inumin tuwing tag-init, paghahanda ng payong at kapote tuwing tag-ulan, pag-iimbak ng pagkain para sa panahon ng kalamidad, at paglalabas ng mga kagamitang pampaaralan bago magsimula ang klase. Ibig sabihin nito, nadadagdagan ng pakinabang ng produkto dahil nagiging available ito sa tamang panahon. Ang place utility naman ay nalilikha kapag inililipat ang produkto sa lugar kung saan higit itong kailangan o mapakikinabangan. Halimbawa nito ang pagdadala ng gulay mula Benguet patungo sa mga pamilihan sa kalungsuran. Dito, hindi nagbago ang pisikal na anyo ng gulay, ngunit nadagdagan ang pakinabang nito dahil nakarating ito sa mga mamimili. Ang possession o ownership utility ay nalilikha kapag naililipat sa mamimili ang karapatang magmay-ari at gumamit ng isang produkto. Halimbawa, ang bisikletang nakatago lamang sa bodega ay nagkakaroon ng higit na pakinabang kapag naipagbili at nagamit ng manggagawang nangangailangan ng transportasyon. Ibig sabihin hindi lamang lokasyon ang nagbago, nailipat din ang karapatang gamitin at pakinabangan ang produkto. Ang service utility naman ay pakinabang na nagmumula sa kaalaman, kakayahan, kasanayan at paglilingkod ng tao. Kabilang dito ang serbisyo ng guro, doktor, nurse, driver, inhinyero, mekaniko, technician, tagapaglinis, abogado at iba pang manggagawa. Ibig sabihin hindi man pisikal na produkto ang nalilikha, mahalaga ang serbisyong naibibigay sa pagtugon sa pangangailangan at pagpapatakbo ng lipunan at ekonomiya. Kaya naman, iisa ang layunin ng iba't ibang anyo ng utility. Gawing higit na kapaki-pakinabang ang produkto o serbisyo. Gayunpaman, magkakaiba ang pinagmumulan ng pakinabang. Maaari itong magmula sa likas na anyo, pagbabago ng anyo, tamang panahon, angkop na lugar, paglilipat ng pagmamay-ari o paglilingkod. Utility detective. Saan nagmula ang pakinabang? Tukuyin ang anyo ng utility na inilalarawan sa bawat sitwasyon. Dinadala ang mga aning gulay mula Benguet patungo sa pamilihan sa Maynila. Place utility. Ginagawang asukal ang mga aning tubo. Form utility. Mas maraming malamig na inumin ang inihahanda at inilalabas tuwing tag-init.
Time utility. Ipinagbibili ang bisikleta sa manggagawang nangangailangan ng sasakyang papunta sa trabaho. Possession o ownership utility. Nagbibigay ng serbisyo ang guro, driver, doktor at tagapaglinis. Service utility. Ang bagong aning prutas ay tuwirang dinadala at inilalagay sa pamilihan nang hindi binabago ang anyo nito. Elementary utility. Produksuri. Kilalanin ang mahalagang konsepto. Tukuyin ang konsepto o katawagang inilalarawan sa bawat bilang. Proseso ng paglikha ng mga produkto, serbisyo at pakinabang upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao at ekonomiya. Produksyon. Produktong may pisikal na anyo at maaaring makita, mahawakan, mabilang at mailipat. Tangible goods. Serbisyong walang pisikal na anyo ngunit nagdudulot ng pakinabang. Intangible service. Mga sangkap, kagamitan, paggawa, kaalaman, teknolohiya at iba pang pinagkukunan na ginagamit sa produksyon. Input. Proseso ng pagbabago, pagsasama o pagpoproseso sa mga input. Transformation. Resulta, produkto o serbisyong nalikha matapos ang proseso ng produksyon. Output. Produktong direktang ginagamit ng mamimili upang matugunan ng pangangailangan o kagustuhan. Consumer goods. Produktong ginagamit upang makalikha pa ng ibang produkto o serbisyo. Producer goods o capital goods. Produktong handa na para sa tuwirang paggamit ng huling mamimili o gumagamit. Final goods. Produktong gagamitin pa bilang input sa paggawa ng panibagong produkto. Intermediate goods. Organisadong unit na nagsasagawa ng produksyon. Firm o bahay kalakal. Produktong nililikha upang ipagbili o ipagpalit sa pamilihan. Commodity o produktong pangkalakalan. Pakinabang na nalilikha sa pagbabago ng anyo ng isang produkto o materyal. Form utility. Pakinabang na nalilikha sa paglilipat ng produkto sa lugar kung saan higit itong kailangan. Place utility. Pakinabang na nagmumula sa kakayahan, kasanayan at paglilingkod ng tao. Service utility. Product connect, sangkap, proseso at pakinabang. Ang produksyon ay isang organisadong proseso ng pagsasama-sama ng mga input, pagsasagawa ng transformation at paglikha ng output. Nagiging makabuluhan ang prosesong ito kapag ang nalikhang produkto o serbisyo ay tumutugon sa pangangailangan at nagdaragdag ng pakinabang sa buhay ng tao. Hindi lamang dami ng produkto ang mahalaga sa produksyon. Kailangan ding isaalang-alang kung kapaki-pakinabang, mahusay, responsable at naaayon sa pangangailangan ang paggamit sa mga pinagkukunang yaman. Kumpletuhin ang pangungusap. Mahalaga ang produksyon sa pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat sa likod ng bawat tinapay, damit, gadget, sasakyan at serbisyo ay may input na ginamit, prosesong isinagawa at kakayahang inilaan. Hindi basta lumilitaw ang pakinabang, nililikha ito sa pamamagitan ng maayos, responsable at makabuluhang produksyon. Kaya naman ang mahusay na produksyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng nalikha, kundi sa halaga at pakinabang na naidudulot nito sa tao at lipunan.